At kung magpapatuloy po itong taas presyo ng langis, attorney, nakikita ba ninyo na ito ay magiging issue rin, isyong politikal na maaring makaapekto sa tiwala ng taong bayan sa pamahalaan? Well, to be blunt about it, maski walang krisis, sirang-sira na ang kredibilidad nitong Marcos Jr. Wala na negative na nga siya, -3. I won't be surprised if he will be -30 by the end of April. Kasi mukhang hindi niya pinapakita yung kanyang governance, yung kanyang pakikibaka or yung liderato niya para mapabilis at ma-address yung mga problema. Yung sinasabi mong tataas na presyo, that's just a minor. Ang problema natin kung angkat pa tayo ng fuel because all over the world, especially in the Asian countries, tayo ay dependent ng supply ng ating langis ng mga nanggagaling sa Strait of Hormuz, yung mga yung mga nagbabiyahe ng mga tanker, nanggagaling po yun doon, at yan ay nagiging bone of contention yung Strait of Hormuz, at tila nagiging awayan ngayon yan, no? Kung sinong magpiprevail dyan between Iran and United States and Israel on the one hand. Pero yung pamimigay, inaasahan magsisimula na o sisimula na nga itong pamimigay ng subsidiya doon sa mga apektadong drivers at operators, attorney. Ano naman po ang tingin po ninyo dito? Well, just like any administration, basic po yan. Pero ang dapat sabihin ng ating gobyerno, kung sila ba'y gumagalaw na mag-angkat ng mga langis. Kasi medyo ang iba-ibang bansa ngayon ay nag-aagawan dyan. And tayo ba ay nakakalamang or kulela tayo dyan sa pagkalap ng mga langis na yan, which is really basic for all aspects of life. Tulad ng power. Tulad ng transport, tulad ng tubig, lahat yan gumagamit ng langis to generate electricity, to generate or to provide gasoline or diesel for our kasalukuyan parang nasa 100 pesos na yata ang presyo ng diesel ngayon. At pataas ng pataas. Pero I don't want to see the day na pati fuel ay nirarasyon. Pero ang masama kasi dito ay ang very bad example nitong Pangulong Marcos na ito. Kasi pinakita niya na wala naman siya talagang ikangay pagmamalasakit. In the middle of the crisis, iniwanan niya ang bansa at nagliwaliw siya sa Amerika under the guise na magsasalita daw siya sa UN. Nung panahon ni Duterte, hindi naman kailangan umalis. Pwede ka naman mag-zoom at magtalumpati. Bakit pa siya gumasto ng hundreds of millions or even several hundreds of millions para lamang magbiyahe doon 2 araw o 3 araw lang, which is really a showing of irresponsibility. Ikaw ang Pangulo, ikaw nagbibigay ng bad example sa mga opisyalis mo sa gobyerno. Opo. Bago sa iba pang mga topiko, attorney, ipasa ko muna kay partner Admar.
Magandang umaga, may buntag. Magandang umaga, Admar. Opo, may buntag, Congressman. Ang ICI po, yung Independent Commission for Infrastructure na itinatag para mag-imbestiga nga sa manuwalyang mga proyekto ng atin pong gobyerno, ay nagtapos na po ang kanilang trabaho. Kayo po ba ay kontento sa naging performance po ng ICI? Pero at the end, parang ipinasar lang din naman sa ombudsman na parang mag-iimbestiga rin ulit sila. Actually, itong pag-end nila ng kanilang operation ay isang proforma lamang. 3 buwan na yan walang silbi dahil paano naman kikilos yung isang tao lamang? Yan, it is a commission. A commission means composed of 2 or more persons. Commission commissioner and mga deputy commissioner. Nag-resign na yung dalawa. Isa na lang yung sirang ulo na nagpapatakbo niyan. Yung dating justice na wala namang silbi ang justice na yan. Wala namang nangyayari dyan sa ICI. In fact, ako at saka si Attorney Luna, I think, magkasabay kami na sinampahan namin ng ano yan, kaso sa Supreme Court being unconstitutional at walang silbi ang ICI na yan. Tulad na noong panahon ni Noynoy Aquino, nagtayo siya ng Truth Commission, dineclare ng Korte Suprema na void or invalid yung batas, unconstitutional. Ito naman, sinampahan din namin kasi alam na namin na ang mangyayari ay waste of money, waste of resources, and walang silbi because it's a misnomer. Sasabihin mo independent, hindi naman independent. Ang may say, ang may final say, yun ding mga tiwali. Yung kanilang grupo na mga congressman at mga senador na malapit dito sa hinihinala na mastermind nitong corruption. As Saldico at saka si Gutesa at saka 18 Marines, tinuturo nila si Marcos na siya ang may pasimuno ng corruption. Sasabihin niya, mahiya kayo, pero siya pala ang dapat mahiya. Kaya yung ICI na yan, from the beginning, from its commencement, ay wala talagang silbihan. It was just done for show. Pakitang tao lang, pero wala din naman ang mangyayari. As you said, napupunta lang din sa ombudsman, pero wala din namang galaw ang ombudsman as of now. Opo. Congressman, Hello? sa kabuuan po, kasi nabanggit din po ng Malacanang na after po nung ICI, hindi po kasabay nito ang natatapos yung kanila daw kampanya sa paglaban sa korupsyon. Sa kabuang assessment niyo po sa whole of government approach, kung meron man po sa kasalukuyang administrasyon sa paglaban or sa dito sa kanilang anti-corruption campaign, ano po ang assessment niyo po, Attorney? Well, it boils down sa pangluloko lamang. Parang it's all for show. Para lamang may masasabi sila na gumagalaw. Siya mismo, dapat magsabi na siya ng totoo na talagang nag-insert siya ng 100 billion at kumita siya ng 25 billion at yan ay sinasabi ni Saldico. Makakapaniwalang paniwala tayo kay Saldico kasi kasabwat siya nila. Siya ang kumakamada ng mga insertion. And dapat ito ay naimbestigahan na sana kung gaano katotoo, serious. At saka yung mga ini-expose din na mayroong 8 billion na pinag-usapan nila ni Adrian Bersamin at ni Marcos na ini-expose nila Congressman Erice at si Congressman Tinio. Dapat walang kibo si Marcos dyan. Wala siyang denial, wala siyang
hakbang na bigyan ng diin itong akusasyon laban sa kanya. Opo. So, paltos talaga itong anti-corruption drive nitong administrasyon ni Marcos Jr. Opo, dito naman po sa pagbusisi doon sa mga revelasyon ng mga dating sundalo na nagpakilala mga security details po ni former Congressman Zaldico. Ano naman po ang basa niyo po dito, attorney, na hanggang sa kasalukuyan meron ng mga resolusyon na nanawagan na imbestigahan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala pa. Ang nangyari ngayon, iniimbestigahan yung nagnotaryo, kung tama ba yung pagnotaryo, pati na yung witness, sinusubpina na rin. Hindi pa doon sa bigat mismo. At marami na silang mga speeches laban dito. Bakit kaya hindi na lang imbestigahan at doon salain para mawala na yung agam-agam ng ating mga kababayan po na merong mga pinagtatakpan kung tunay yung sinasabi po nila na mali ang mga sinasabi nitong mga dating sundalo? Well, unang-una, if I may, medyo, with due respect, mali kasi yung paglatag ni Baligod. Doon pa lang sa press ko niya, mali na yon. At kaya doon nagkaroon ng konting credibility problem. Kasi instead na pasalitain niya yung mga Marines, siya ang nagdadaldal ng gusto. At instead na individual affidavit ang ginawa niya, nilamsam niya yung mga affidavit. So, hindi talaga natutumbok ang role ng bawat isang Marines. Pero, be that as it may, nagpakita din ang government agencies ng karapat-dapat sanang mag-imbestiga dyan, lumalabas na nililihis ang issue. Imbis na yung allegation tungkol sa kurakot at pagdi-deliver ng mga maleta sa mga kurakot na mga opisyal, ay ang tinitingnan yung mga nagre-report. It is the the one that are telling na may mga katiwalian, pero ang messenger ang tinitira, hindi yung yung kanilang sinasabi na mga katiwalian tulad ng pag-deliver ng mga iba-ibang maleta sa bawat opisyal na tumanggap. Dapat ang ginagawa sana ng gobyerno ay tinatanong sila kaninong bahay, sinong tumanggap, at anong oras, and so on and so forth. These are all can be shown by evidence. Pero ang tinitingnan ito bang marina ito dating magnanakaw? Ito bang marina ito dating may kaso? Ito bang marina ito? Hindi naman yan. Maski isang kriminal, pero halimbawa, may kaso, nakapagpiyansa, tapos hinire ka ng isang tao tulad ni Zaldico, ibig ba sabihin, wala na siyang kredibilidad maski mapurbahan niya na talagang nag-deliver siya ng mga maleta na yan? Ang tinitingnan yung background, ang hindi tinitingnan yung anong alam nitong tao na magpakita na may mga offenses na nagagawa. So, klarong-klaro dito sa Yes, attorney, go ahead po. klarong-klaro dito sa mga ginagawa nitong Senate Blue Ribbon, itong ombudsman at itong ngayon nakikisawsaw naman itong NBI na ano daw sila na deputized daw by the ombudsman.
it leaves a bad taste in the mouth dahil kaya nga pinipilit nitong ombudsman na maging ombudsman siya dahil i-address niya yung mga problema pero nililihis nila. Ha? Tapos nagpakita kagad ng gilas itong bagong NBI director. Alam naman natin yung istorya niyan, kung saan ang galing yan. Alam naman natin kung sino ang amo niyan dati, si Kusi. Nilagay siya sa lucrative na isang opisina at the rest is history. So ngayon, nandito na siya sa kabilang side at nagpapakita ng gilas. Pero mali-mali naman yung tinitingnan niya yung nagsasalita na siya, he's making conclusion. They have not even started the anong tawag nito? The investigation. Nagpapa-interview na siya, nagpapasikat na siya sa interview, and making conclusion. Hindi pa nga niya nakakausap isa-isa kung ano ang mga nalalaman itong mga Marines na ito. So, paano tayo uusad ng ganyan? Nililihis nila yung issue, lalo na sa Senate, Admar. Sa Senate, mukhang, anong pangalan nito? Pumayag na si Lacson, pero hinarang naman ni Soto. Klarong-klaro na mayroong motibo si Soto kasi pinangalanan siya na isa siya sa mga allegedly tumanggap ng 5 maleta. So, obvious na talagang haharangin nila yan para hindi mabisto ang kanilang mga pinaggagawa. Opo. Attorney, si Jade po ulit ito. Dako tayo dito sa impeachment naman po ng complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw yung ika-10 araw nga na dapat sumagot siya doon sa reklamong inihain nga ng Kamara kasi matapos nga ideklarang sufficient in form and substance itong ikatlo at ika-4 na complaints, impeachment complaints laban po sa kanya. Ano naman po ang inyong nakikita po nito at masasabi? Well, kung ako, no, doon pa lang sa determination of form and substance, makikita na natin yung trend na talagang malaman natin kung saan ang patunguhan. Saan ang patunguhan nito? Makikita na natin yan kasi can you imagine kagaya nung argumento ni Rufus Rodriguez, sinasabi niya na walang basihan yung pag-charge ng kay Sara Duterte bilang Secretary of Education because the Secretary of Education is not impeachable. Pero at the end of the day, sinusulong niya yung argumento niyan, pero bumoto din siya. So, very obvious na sila lahat, mayroon na yung role to play. Kaya nga kung ako, si Vice President Sara, hayaan ko na yan sa House at alam naman natin yung outcome dyan at ang labanan dito sa Senado. Sa House, hindi ka pwedeng gumamit ng abogado to defend you. Isasalang ka by yourself. Baka lukuhin lang siya dyan ng mga congressman na ang kanilang utak at isip ay paski anong maririnig nila, alam na nila kung sino ang bubutuhan nila. So, ang labanan dito sa Senate, and I believe in the Senate, they cannot get the 16 votes required, which is 2/3 of all members of the Senate. Sa bilang ko, wala silang makuha na 16 to convict the Vice President. Pero ngayon, dapat bang, para po sa inyo, dapat bang sumagot si VP Sara Duterte dito nga po sa reklamo ng impeachment? That's part of due process. She should not waive her due process. But I don't know if she is going to appear. I would rather, well, kung ako yun, hindi ako mag-appear dahil babastusin ka lang doon eh. Ngayon pa nga yung si Terry Ridon dahil may balak yan na
mag-vengeance, may balak na ano yan si Terry Redon. Tira na ng tira. Siyempre, sinipa kasi ni President Duterte yan dahil walang silbi na empleyado ng gobyerno. So, siyempre, pinapakita niya ngayon na talagang hinahabol niya si Vice President. Po. Huli na lang, attorney, nabanggit po ninyo kanina na pagdating sa Senado, hindi uusad. Sa tingin mo, sino-sino yung mga boboto against dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Well, there are 15 members of the minority, the majority. So tingin ko dyan, out of 15, baka pinakamalaki 11 lang ang makukuha dyan. Unless makakuha sila sa members ng minority, alam mo naman, they have all the resources. They will utilize the resources tulad nung ginawa nila kay Chief Justice Corona. Ginagamit nila ang resources to convince the members of the Senate. But ako ay may tiwala na mayroon pa ring mga senador dyan na hindi mga tiwali. People who will stand their ground and would base it on evidence na ipipresenta.